Nananawagan ng hustisya ang pamilya ni Rio Bianca Ramirez. Ang 14 anyos sa high school student na nasawi matapos siyang magulungan ng bus sa kanilang field trip. Pahayag naman ng suspect na driver ng bus si Carlos Villanueva. Bumaba siya ng sasakyan para kumuha ng tubig para sa radiator. Nagulat na lang daw siya nang mangyari ang insidente. Base naman sa investigasyon ng Tanay Police, dumausdos daw ang bus na nakaparada ng naka-incline. Ang pagkamatay ng 14 anyos sa high school student matapos magulungan ng bus sa kanilang field trip, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, live natin mapanayam sa Tanay Rizal, si Ginoong Ray Ramirez, ang ama po ng nasawing si Rio Bianca. Ray, good morning. Magandang umaga, Igan. Unang-una, siyempre, nakikiramay ang pamilya din namin sa pamilya mo at tutulong tayo na makamit ng anak mo yung hustisya. Nasa kabilang linya nakikinig si Police Superintendent Samuel De Lorino, ang hepe ng Tanay Police. Superintendent De Lorino, good morning po. Magandang umaga rin po sa inyo. Opo, unahin ko lang po si Ray at kamusta na ang araw na ito na medyo siyempre malungkot to at nakikipag-unahin na ba sa inyo yung eskwelahan ng anak mo, Ray? Patuloy silang nakikipag-ugnayan. Nagbibigay sila ng suporta para sa aking pamilya. Alam mo, Igan, ang eskwelahan pangalawang bahay ng aking mga anak yan. Pangalawang magulang ang mga madre at teacher. Kung tutusin nga, 8 oras nilang kasama sa isang araw yan. 3 oras mo lang kasama sa bahay. Tapos, ganyan pa mangyayari sa anak mong... Alam kong... Hindi naman yata kasama sa curriculum yan. Oo. Ang aking hinihingi, yung hustisya, yung pagbabago at kung sino ang may pananagutan. So Ray, sa gitna ng pagluluksa ng pamilya, tuloy yung pagsampa nyo ng reklamo? Alam kong sa gitna ng pagluluksa nyo, tuloy yung inyong reklamo. Siguro pagkalibig na ng anak mo, no? Ano mang reklamo na dapat panagutan ng kung sino mang involved din sa pagkamatay ng aking anak, magiging patuloy hanggat hindi namin nakakamit ang hustisya. Ano bang dumating na kwento sa iyo, Ray, ng mga ka-eskwela? Nagpipicture taking, tapos umaatras yung bus sa... mabilis ba yung atras ng bus dito sa... at naatrasan yung anak mo? Mabilis ba? Hindi, walang katotohanan yung pag-atras. Nakaharap yung bus. Okay. Siguro ang distansya, mga 1-2 bahay. Ngayon, ang nangyari, yung anak ko, nakaupo sila sa damuhan. Katabi niya yung kanyang best friend na si Jelcy. Meron silang cellphone, pinipicturean nila yung kanilang mga sarili. Meron din mga tao ditong nagpipicturean. Kanilang mga klase. Ay, yung bus, nakaparada ng padaos-dos. Hindi In the first likuran. place, why would you park a vehicle na padaos-dos? Diba? Ngayon, ang nangyari, iniisip ng mga bata, may driver. Umuusad Nung malaman na nila na walang driver at patuloy na silang tatamaan, sa gitna yung anak ko, hindi na nakatayo. Nasa gasaan ng anak ko, durog ang muka, basag ang bungo, lumabas ang utak, wasak ang bunganga, durog ang collarbone, maxilla, mandibular, wasak lahat. Hindi ko makikita. Okay, Ray, linawin ko lang kasi... Nakita mo nga, pagdating namin... Linawin ko lang yung graphics kasi batay doon sa unang mga salaysay. So, hindi likurang bahagi ng bus ang nakasagasa, unahan. Hindi. Kausap ko mismo yung katabi ng anak ko, si Jelcy. Oo. Kinukwento niya sa akin kung ano nangyayari. Nakikita nila umuusad. Oo. Nakaharap sila Hindi naman nila alam na may driver o wala Oo. Akala nila magpapark lang ng ibang posisyon Ngayon, nung mahulugan, masagasaan yung anak ko, yung isang bata naman nasa sandwich between the truck at saka yung army truck. Walang katotohanan yung nakatalikod yung bus. Nakausap mo na ba yung sinasabi mismo nung katabi ng anak ko. Oo. Ray, nagkausap na ba kayo ng driver na eto, interview namin talagang sising-sisid dun sa pangyayari, no? Alam mo, hindi mo naman masisisi rin dahil ang dapat pag-usapan dito, yung safety.
Diba? Kung sino yung involved. Kung involved ka sa negligence, diba? Homicide, ano yan eh, result, negligence due, diba? Oo. Okay. Sige, Ray, muli Gusto kong iparating na, Sige. gusto kong iparating kung sino man ang ahensya ng gobyerno, kung sa kagawaran ng hustisya, kay Secretary Laila de Lima, kay Brother Armin Luistro sa Department of Education, kung meron mang curriculum para dito, alisin na. Kasi hindi ka naman makakahanap ng trabaho kung hindi ka man mag-field trip ka man o hindi eh. Wala namang academics dyan eh. Okay. Yung safety ang iniisip ko, lahat iniisip din nila. Okay. Ray, siguro hindi na namin dadagdagan pa yung dinadanas yung lungkot ngayon. Muli nakikiramay kami at kakausapin ko lang si Superintendent De Lorino. Ano mong pwedeng isampang reklamo rito ng pamilya? Sino hong dapat managot dito, Superintendent? Hello, una sa lahat, magandang umaga sa pamilya ng ating nabiktim biktima. Oo. At sana'y kiramay kami sa pangyayaring yun. Yung pinakita po ninyong graphic, unang-una, hindi po yun ganun ang nangyari. Kundi Sige po. kaharap po dumaos-dos. Okay. Yung bus, sir, ayun ang ating yung pinakita po ninyo ay kaliwat doon sa tunay na nangyari. Oh, yun yung initial information. Ang nangyari po dyan, sir, ganon, na dumaos-dos. Ang sabi ng driver, inunbrake niya at pinayos niya, inunbrake niya at maglalagay lang siya ng tubig. Sa likod ng radiator. Pero nung pag-open niya ng radiator sa likod, dumaos-dos yung bus ay nung nangyari. Pero patuloy pa po, sir, ang ating pag-imbestiga at ay nga po, ang may kasampa po natin na kaso dyan, negligence resulting to homicide, yung tinatawag natin na physical injury doon sa yung nasaktan na bata at yung doon naman sa nabunggo niya na pagmamayari ng Army. Ang kung magkasampa sila, damage to government property. Ayun po ang ating maikasampa. Tapos, doon po sa eskwelahan, maaari po rin na masampahan natin ng negligence din. Pero wala pong criminal liabilities na maisasampa doon sa maaring wala. Okay, gusto ko lang malaman yung Superintendent, yung pagkakapwesto ba ng bus, ito yung tamang parking area doon sa lugar na pinuntahan ng field trip? Ayun, sir, ayun po ang parking area. Ayun po ang ginaid po ng ating military police doon na yung parking na yan. Yung pinaka-parking yun eh. Okay. Yung eskwelahan ba may pananagutan din? Ayun, sir, maaari po sa civil liability aspect po, tinitingnan po natin na maaaring merong liabilities ang eskwelahan, sir. Okay. Superintendent, maraming salamat po. Sige po, maraming salamat po. Okay, good morning. Police Superintendent Samuel De Lorino, hepe po ng Tanay Police. Samantala, inabangan po namin pahayag ng Holy Spirit Academy ng Malolos. Ray, huli na lang, kamusta ba yung anak mo si Rio Bianca? Alam mo, Igan, hindi mo na siya makikita. Hindi mo siya makikita na masaya eh. Nakikita mo, wax na lang ang anak mo. Kadurog yung mukha. Napakasakit. Nag-text siya sa akin, Igan. Oo. Sabi ko, ano oras kita sunduin? Sabi niya, Daddy, alas 7 mo. Pag dumating kami na alas 7, sa service na lang ako sasabay. Pag inabot kami ng gabi, tsaka na lang po ako magte-text sa'yo at pagpapasundo. Eh, susunduin ko, bangkay na, patay na eh. Okay. Sige, Ray, muli, no, nakikiramay kami sa pamilya at malalagpasan nyo rin yung pagsubok na ito. Maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. Si Ginoong Ray Ramirez po. Siya po ang ama ni Rio Bianca Ramirez na second year high school student ng Holy Spirit Academy dyan po sa Malolos, Bulacan na nasagasaan nga po ng bus sa kanyang field trip. Yan po ang naging talakayan